Sa nakaraang kwento ay nagkasundo na nga si Seiroy at ang direktor. Kinabukasan, ay pumunta ang direktor sa bahay ng chairman para maglaro ng chess. Pinayuhan niya ang chairman na wag ipamana ang kumpanya sa pasaway niyang anak, sa halip ay pumili siya ng mabuting tao na mamumuno sa grupo. Pagkaalis ng direktor ay dumating naman ang secretary at nagdala ng ilang mga larawan na nagpapakita ng ebidensya na si Seiroy at ang direktor ay nagtutulungan. Ilang sandali ay umuwi si John So sa kanilang bahay. Ngunit pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa pagtatrabaho niya sa panig ng kaaway. At sinabing wala itong mararating sa buhay. Umalis si John So matapos marinig ang panlalait ng ama at tinawagan si Yizo para lumabas. Umamin siya ng nararamdaman at sinabing gusto niya si Yizo. Ngunit sinabi ni Yizo na bibigyan niya ito ng pagkakataon kung maaagaw niya ang kumpanya mula sa kanyang ama. Natulala si John So nang marinig ito. Nang bumalik ang dalawa ay naabutan nila si Seiroy na bitbit ang kanyang backpack at umalis. Mabilis naman siyang sinundan ni Yizo at pinipilit na gusto niyang sumama. Napaka-cute ni Yizo kaya pumayag siya na sumama ito. Sumakay ng bus ang dalawa patungo sa isang maliit na bayan. Ilang sandali ay nakarating sila sa bahay ng dating pulis na may hawak sa kaso ng pagkamatay ng kanyang ama. 10 taon na ang nakakaraan, alam niyang mali na inakusahan ng chief police si Seiroy ngunit wala siyang magawa noong araw na iyon. Pinagsisihan niya ito kaya nagbitiw sa serbisyo. Labis niyang pinagsisihan ang hindi makatarong ang kaso. Kaya lumuhad siya para humingi ng tawad kay Seiroy. Sinabi niya na pagbabayaran niya ito kahit pa ang buhay niya ang kapalit. Hindi niya nagawa noon kasi maliit pa ang kanyang anak. Hindi siya sinisisi ni Seiroy. Ang gusto lang niya ay maging matapang siya na iayos ang pagkakamali. Umulan ng malakas ng gabing iyon kaya doon na natulog ang dalawa. Sinabi ni Yizo na kapag pumayag ang pulis na tumistigo ay siguradong makukulong si John Won. Kapag nangyari iyon, ang chairman ay iiwanan na ng kanyang mga shareholder. Ito ang susi ni Seiroy para mapatalsik niya ang chairman sa kumpanya. Nakita ni Yizo ang mga peklat nito sa katawan. Alam niya na matinding paghihirap ang nadaanan niya sa loob ng kulungan. Dahil dito, ay lalo pang tumindi ang pagmamahal niya sa ating bida. Umiyak si Yizo at nangakong poprotektahan niya ang taong ito ng buong buhay niya. Ngunit ang kalaban ay hindi sila hinahayaang maging masaya. Kinaumagahan sa pagbalik nila, ang matandang may-ari ng bahay ay nagpahayag na ang bahay na ito ay naibenta na. Alam nila na ang bagong may-ari ay nagtaas ng presyo upang makuha ang bahay. Ang kontrata sa kanilang upa ay mayroon na lamang 6 na buwan ang natitira kaya nag-alala ang lahat. Tinawagan ni Seiroy ang bagong may-ari at gustong makipagnegosasyon. Sa hindi inaasahan ang taong ito ay ang chairman. Nagulat si Seiroy nang malaman na pinaglalaroan lang siya. Alam ni Yizo na mangyayari ito. Personal na nakipagkita si Seiroy sa chairman upang makipag-ayos. Nagpakumbaba at nakiusap na wag nang bilhin ang lugar. Ngunit sinabi ng chairman na ang isang delikadong tao tulad niya ay hindi pwedeng baliwalain. At kahit ano pa ang bilhin ni Seiroy sa susunod na panahon ay bibilhin rin niya para hindi na siya makapagpatayo ng kahit na anong negosyo. Ngunit patuloy na nagpakumbaba si Seiroy at tinanong kung ano ba talaga ang gusto niya. Sumagot ang chairman, na wala naman akong ibang gusto kundi ang makita kang lumuhod at magmamakaawa sa harap ko. Nagalit si Seiroy, at sinabi na hindi ako ang dapat na lumuhod. At kung lalo mo akong sinasaktan ay mas lalo pa akong tumatapang. Saka nagdeklara ng giyera sa pagitan nilang dalawa. Pagkalabas ni Seiroy ay nakasalubong niya si Suha. Alam niya kung ano ang mga nangyayari. Agad niyang hiniling sa chairman na wag ituloy ang pagbili sa lugar. Ngunit nagalit ang chairman at pinalabas siya. Dahil malapit nang magsara ang restaurant ay lumabas ang grupo para uminom. Pagkauwi nila ay humingi ng tawad si John So kay Seiroy sa gulo na idinulot ng kanyang pamilya. Hindi siya sinisisi ni Seiroy bagkus ay niyakap pa niya ito. Pero ang iba pang kasama kabilang si Yizo ay pumunta pa sa isang bar para sumayaw. Sa hindi inaasahan ay pinagbawalan si Tony na pumasok. Dahil ayon sa rules ay bawal pumasok ang mga Aprikano. Sumagot naman si Tony, na isa akong Koreano. Ngunit ang guard ay hindi naniwala. Kaya nagpumilit siyang pumasok. Kaya nagsalita na si Yizo at sinabi kay Tony na wala talagang maniniwala na may maitim na Koreano. Agad namang sumama ang loob ni Tony at umiyak na umalis. Kinabukasan, nakita nila ang bar na pininturahan na may nakasulat tungkol sa diskriminasyon. Si John So ay nagtapat kay Yizo sa kanyang desisyon na magre-resign sa trabaho ayon sa utos ng kanyang ama. Dahil nagmakaawa siya na wag nang ituloy ang pagbili sa resto. Nalungkot si Yizo nang marinig ito at nagpasalamat. Si John So ay tuluyan nang ang nag-resign. Dahil dito ang resto ay hindi na muling guguluhin pa ng Django Group. Ngunit si Seiroy ay hindi pumayag dahil ayaw niya na may tao na magsasakripisyo para sa kanya. Sinabi ni Yizo na tama lang ang desisyon ni John So. Kaya biglang nagalit si Seiroy at tinanggal ang manager badge ni Yizo. At galit niyang sinabi na, kung ganyan ang ugali mo ay hindi ka karapat dapat na maging manager.
Kaya nakipagtalo si Yizo at sinabing, sinakripisyo ko ang kinabukasan ko para sa restaurant tapos ganito lang ang gagawin mo. Ngunit sa hindi inaasahan ay mas lalong nagalit si Seiroy dahil wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Pero nagmatigas si Yizo, at kahit pa natanggalin pa daw siya ay siya pa rin ang magiging manager ng resto. Nang marinig ito, ay nagulat si Seiroy sa determinasyon ni Yizo at nagpa siya na bibili na lang ng bagong pwesto. Na-realize ni Yizo na mali ang kanyang ginawa at naisip niya na babaguhin na niya ang kanyang pag-uugali. Agad niyang pinuntahan si John So para humingi ng tawad. Ngunit ginamit ni John So ang pagkakataong ito para masabi ang nararamdaman niya kay Yizo. Sumagot naman agad si Yizo na iisa lang ang taong laman ng puso niya ngayon. At yun ay si Seiroy. Ang sumunod ay nag-post si Yizo ng isang article tungkol sa racism. At ang artikulong ito ay nakatanggap ng maraming suporta sa mga tao. Nang makita ang post ay agad namang bumalik si Tony at si Yizo naman ay nangakong tutulungan siya na mag-apply ng Korean citizenship. Nang makitang nagbago na nga si Yizo ay naging masaya ang lahat. Proud na proud si Seiroy sa accomplishment ni Yizo, kaya ibinalik na niya ang manager badge nito. At tanging si John So lang ang malungkot sa araw na iyon. Sa kabilang banda, nag-report ang secretary na bumili si Seiroy ng bahay sa Itaewon. At agad naman itong ikinapanak ng chairman. Dahil tumaas ang presyo ng bawat shares ng Jangga Group, ay inutos ni Seiroy na ibenta ang iba sa kanyang shares sa mas mataas na halaga para makabili ng mas malaking bahay. At ang buong grupo ay magkasamang nag-renovate ng bagong pwesto. Ilang sandali, isang matanda ang dumating at nagsabi kay Seiroy na ang bahay na ito ay napakamalas. At ang lahat ng negosyo na itinayo dito ay nagresulta sa pagkalugi. Nang marinig ang balitang ito ay medyo kinabahan ang lahat. Upang matulungan ang bagong restaurant si Yizo ay nag-live sa social media upang mabilis na sumikat. Nalaman ng chairman na kung sino talaga ang utak sa mabilis na pag-unlad ng restaurant ni Seiroy. Kaya inimbitahan niya si Yizo na dumalo sa press conference ng Jangga Group. Habang nagtatalumpati pa ang chairman tungkol sa kumpanya ay itinaas ni Yizo ang kanyang kamay para magsalita. Sinadya niya na tanungin ang chairman kung may pagkakataon pa ba na malampasan ng ibang kumpanya ang Jangga Group. Galit na sumagot ang chairman na habang siya ay nabubuhay ay walang makakatalo sa Jangga. Bumilib siya sa katapangan ni Yizo. Habang paalis na ito ay agad naman siyang tinawag ng secretary at dinala sa isang private room para kausapin ng chairman. Inimbitahan siya ng chairman na kumain sa isang 5-star restaurant at inalok itong magtrabaho para sa Jangga Group. At ang sahod ay mas mataas ng 10 beses kaysa sa binabayad sa kanya ni Seiroy. Ngunit tinanggihan ito ni Yizo at sinabing maaari pa rin siyang magtrabaho sa Jangga sa susunod na panahon. Nakapag ang Danbam ay lumaki na at tuluyan ng sakupin ang Jangga. Nang marinig ang pangungusap na ito ang chairman ay lalong naging interesado. Habang sa oras na ito si Seiroy ay nanunuluyan sa bahay ni Haojin dahil ang paglawak ng kanyang negosyo ay nagdudulot sa kanya ng sakit ng ulo. Sinabi ni Haojin na paano kung magtayo kaya siya ng sariling joint stock company. Kaya pinatawag agad ni Seiroy ang grupo para sa isang pagpupulong. At sa wakas ay napagkasundoan ng lahat na ang bagong pangalan ng kanilang tindahan ay Itaewon Class. At ang magiging pangalan ng kanilang kumpanya ay IC Joint Stock Company. Sa araw na ito ay dumating ang dating pulis kasama ang anak na babae. Habang nakaupo ang bata ay may nakita itong cute na pusa at hinabol niya ito. Tuluyan ng naligaw ang bata kaya nagtulungan ang lahat sa paghahanap. Sa kabutihang palad ay nakasalubong ng bata si Direktor Kang. Pinahiram ito ng telepono para tawagan ang kanyang ama. Ilang sandali ay dumating ang pulis kasama sina Seiroy. Dahil malakas ang pakiramdam ng pulis ay napansin niya na mayroong tao na sumusunod sa kanila. Kaya bigla itong lumingon at sinunggaban ang lalaki. Kinuha niya ang kamera at tiningnan. Nadiskubre nila na ang lalaki ito ay palaging nakasunod sa direktor para kunan ng litrato ang mga ginagawa nito. Sa palagay nila, ito ay utos ng chairman kaya dapat silang mag-ingat. Sa opisina ng Jangga, ay pinakita ni Suha ang advertisement na ginawa ni Yizo para sa Itaewon Class. Humanga na naman ang chairman sa talento ni Yizo. Kaya nag-alala siya hindi lang dahil kay Seiroy pati na rin sa babaeng ito. Sinabi din ng secretary na nahuli na ang taong inutusan niya para bantayan si Direktor Kang. Pero parang baliwala lang ito sa chairman at sinabi na huwag na itong pansinin. Ang mas mahalagang bagay ay pilitin si Yizo na magtrabaho sa kanilang grupo. Natakot si Suha nang marinig ito. At pahabol pa ng secretary, na ang nakahuli sa tao na iyong inutusan ay ang dating pulis na humahawak sa kaso ni Seiroy. Agad na inutos ng chairman na suhulan ang pulis na iyon. Sa kabilang panig, ay binantaan ni Yizo si Seiroy na kung malalaman niya na nakikipag-date ito kay Suha ay tuluyan na itong aalis. Kasabay nito ay pinatawag ng chairman ang dating pulis. Inalok ito na wag nang tulungan si Seiroy at pumirma ng kontrata para sa Jangga. Hanggang dito na lang muna. Abangan muli ang susunod na kabanata. Paalam.